Hello there, I'm Rafael, And I'm Lian. and we are both biology sophomores at kami ang magpapakilala sa inyo ng aplikasyon ng matematika sa biology. Which begs the question, ano nga ba ang math para sa biology? Right? Di ba yung running joke sa atin ay kung gusto mo ng STEM pero ayaw mo sa math, mag-bio ka. Pero ngayong third semester ka na, parang scam talaga yon. Kahit anong gawin mo, di mo matakatakasan ang math. Ang dami nga talagang applications ng math sa DegProg natin. Kailangan smarte tayo sa pagbili kung ano ang ating isishare. Biology itself is an applied math, kaya nga tinatake ng mga BSA Math ang ilan sa courses natin. Tama. So ano na nga ang mga napili nating branches sa discuss? May apat tayong napili, namely Biostat, Ecology, Microbiology, at Genetics. Okay, let's start. First up is Biological Statistics o Biostat na naghahalo ng mga techniques sa statistics para sa research ukol sa mga biological fields. Ito rin ang isa sa mga pinakatinataputang course ng mga bio major. Marami raw kasi bumabagsak. Mga Wow. halimbawa ng mga aplikasyon ng mathematics o kaya statistika ay ang pag-estimate ng mga population size na ginagamit para makuha sang estimate ng dami ng isang organismo sa isang lugar. Isa rin ang hypothesis testing na laganap sa mga research paper lalo na sa mga higher years ng biology course. Importante rin ang biostat sa susunod na field which is ecology na i-explain ni Leanne. Siyempre mahirap talunan ng biostat, pero napakarami pa rin calculations ang ginagawa sa ecology. One instance is determining species distribution. Trigger warning muna sa mga may trypophobia in 3, 2, 1. Yung mga butas na nakikita nyo ay gawa ng mga insektong nagbabarrow sa lupa. By measuring the center of the pits to their nearest neighbor, makakuha tayo ng data. And through a series of calculations, malalaman natin kung anong type ng distribution ang ina-exhibit nila. If it's not random, it may be clumped or uniform. Through this, may insights tayo sa kanilang intra-species interactions. If you'd like to learn more about it, this experiment is in Bio 150 Ecology. Next is microbiology. And lagi rin may math dito, pero basic lang naman. Ang MPN test ay isa sa mga sinasagawa ng ating water district para malaman kung malinis ang tubig na iniinom natin. And by that, I mean walang microorganisms na nagdudulot ng sakit like E. coli. May hinahalo sa sample ng tubig at after a few days, ito ang kakalabasan. Notice nyo na yung iba ay may air bubble sa loob, pero sa iba wala. Kung meron, ibig sabihin may living organism sa sample. Bibilangin kung ilan ang may air bubble at i-compare sa table na to. Marami ng establishment sa campus ang kinukuhanan ng water sample for this experiment. And unfortunately, hindi lahat nakakapasa. Kaya kung sumakit ang tiyan nyo after kumain sa labas, baka tubig nila yon. Anyway, move on na tayo sa zone of inhibition test. Ginagamit to sa antibiotic industry. Ito yung end product ng experiment. And i-measure yung mga diameter end-to-end. Kapag mas malaki yung diameter, it means mas effective siya against that specific microorganism. If you're interested in conducting these experiments, they're in MCB 11. Huli naman sa aming mga halimbawa ay ang genetics. Dito natin nalalaman kung ano mga genes ang napapasa ng mga magulang sa kanilang mga anak at kung paano nga ito napapasa. Ang mathematics sa field na ito ay laganap din sa iba't ibang mga disiplina nito. Isa rito ay ang paggawa ng linkage maps na ginagamit natin para malaman kung gaano kalapit ang mga genes sa isa't isa. Isa pa rito ang mga probability problems sa genetics, kung saan pwede natin gamitin ang mathematics upang malaman ang chance na mangyari ang iba't ibang senaryo. Isa sa mga ginagamit natin para rito ang pinakasimpleng Punnett square papunta sa medyo komplikadong Hardy-Weinberg equilibrium. So, na-answer na nga ang una nating question. May math pa sa bio? Siyempre Siyempre meron. Sana may natutunan kayo sa aming maiksing video. Ako nga ulit si Rafael At ako naman si Lian. at ito ang matematika sa biology.